Pasado na sa Kamara ang resolusyong nagsusulong na baguhin ang economic provisions ng konstitusyon. Lusot na rin pati ang panukalang bawiin ng prangkisa ng SMNI. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, lumusot na nga sa Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang resolution of both houses number 7 para sa economic charter change. Inaprubahan ito sa botong 288 yes, 8 no at 2 abstain. Lagpas ang bilang ng yes na boto sa 232 votes o 3/4 vote ng Kamara na requirement sa konstitusyon. Itatransmit sa Senado ang berasyon ng Kamara. Inaasahan ng ilang kongresista na may kukwestiyon sa constitutionality ng economic chacha sa Korte Suprema. Kaya mas gusto nilang hintayin na lang ang pag-aproba ng Senado sa kanilang version ng resolution of both houses number 6. With the approval of RBH 7 on third and final reading and its subsequent transmission to the Senate, we stand at the cusp of realizing a more open and robust economy. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Wow! Panawagan talaga ng mamamayan? Ng mas maraming... Sinupla ka kayo ng mamamayan eh. Anong panawagan ng mamamayan ng pagbabago ng konstitusyon? That's... Buti na lang napigilan ko yung bullshit. Hindi, tatawagin ko sana ang bullshit pero napigilan ko. Buti na lang ano? Kasi that's pathetic. Diba? Sino nagsabi sa'yong gusto ng mamamayang Pilipino na ma-extend kayo? Ma-extend. O sige na, constitutional change. Kayo lang ang may gusto niyan. Trabaho, posible lang ito kung maraming negosyong papasok sa ating bansa. Emil, lusot na rin sa Kamara ang panukalang bumabawi sa prangkisa ng Suarosug Media Corporation para i-operate ang SMNI kung saan honorary chair si Pastor Apollo Kibuloy. 284 na kongresista ang bumoto ng yes sa panukala, 4 ang nag-no at 4 ang nag-abstain. Ang hakbang, Emil, sabi ng Kamara ay tugon sa mga umano'y paglabag ng SMNI sa terms ng prangkisa nito. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Ay nako. Anyway, eto yan para lang sa kaalaman natin. Explain ko lang ng bahagya. Bahagya lang naman. Ano ba ang problema? Kasi alam nyo, eto meron nung 3 paraan para mabago ang ating konstitusyon. Ayan yung una yung PI, yung People's Initiative. Pangalawa, yung Constituent Assembly and Constitutional Convention. Ang isinusulong ngayon ay yung Constitutional Assembly kasi pumalpak sila dun sa PI. Yung Constitutional Assembly na yan na isinusulong nila, parang mamimili lang ng iilang congressman at iilang senador that would discuss the changes that they want. Pero, eto pa yung something fishy. Ano ho yun? Ang something fishy dyan, ang pinupush niyang RB 7 na yan, walang iba kung hindi yung ang bilang ng senador at bilang ng kongreso, yung kamara, ay isa. So bale, yung 24 senador will be added sa ilang mga congressman, I think 300. So in other words, mawawala ng boses ang senador. Kaya nga nakakapagtaka bakit yung yan ang kanilang ipinupush. Kaya tinututulan ngayon yan ng Senado. Kaya nga ang sinasabi daw, according to our president, ang dapat mag-lead walang iba kung hindi ang mga senador. Which is dapat yung RB 6 pala. Yun daw dapat. Which is ang pagboto magkakasamang senador, magkakasamang Congress, 3/4. Ganun daw. Pero ayaw pumayag ng House noon, yung Kamara. Kaya nga, feeling ng ilan, tulad po ni Roque, mukhang papalpak pa din po ito.
mukhang papalpak pa rin po itong pagpasa ng Kamara dahil ayaw ho ng Senado. Kaya nga, meron na tinatawag na Plan B, which is, merong Plan B na, na martial law na diniscuss natin kahapon. Kaya aabangan po natin ito dahil alam nyo naman itong Kamara na to, napaka-desperado. Kasi, yung pagiging desperado nila, it only means talagang wala ho silang magandang plano. It's really obvious na it's for selfish gain yung kanilang plano. Kaya ho sila ganyan ho na desperado. Ito lang mo yun eh. Kung naniniwala ka, di ba? Kung naniniwala ka na para sa bayan talaga yung pinaglalaban mo, explain it to the people. For sure, the people will be with you. If maganda talaga at para sa bayan mo yung gusto mong pagbabago. Ang problema, sinimulan nyo na kaagad sa mali. Diba? Sinimulan nyo na kaagad sa mali po. Paano? Nagpakalat kayo ng kung ano-anong ayuda para makakuha ng PI, yung People's Initiative. Na ang katotohanan ay Tambaloslos Initiative. Di ba? Ngayon, ginangarag niyo yung mga senador para ipasa kagad dyan. Kahit malinaw na. Eto dito ka magtataka. Malinaw. Malinaw na sinabi ni Marcos, not just through Senator Zubiri, but mismo yung tinanong siya. Di ba ano sabi niya? Oh, the Senate will lead. And yet, you are not following it. Why? Because you are desperate. Desperado kayong baguhin ang konstitusyon. Kaya kayo't lalong pinagdududahan ng mamamayang Pilipino. Dahil sa pagiging desperado ninyo. Na tila meron kayong hinahabol. Na para yung mga mawawala sa posisyon, ma-extend pa. So dun pa lang, obvious na. Isipin nyo ang kinokontra mismo ninyo ay yung kaalyado ninyong Pangulo na nagsasabi na sa interview niya, Senate will lead. Bakit pa kayo nagpasa? Anong katarantaduhan yan? Gago! Di ba doon pa lang, lagpak na kayo. Unless, yan ang sinabi sa inyo ng presidente. Huwag kayong mag-alala. Iba yung sasabihin ko sa media, iba rin yung sasabihin nyo.